Kailan nyo nakikilala ang kagandahan ng isang tao? Hindi physical, ha? Yung kalooban. Kailan nyo nakikilala? Pagka siya ay mahinahon o pag siya ay galit? Siyempre, pag galit. Lahat ng tao, masamamang tao, pag mahinahon siya, masarap siyang kasama. Maganda ang buka ng muka, maganda ang sasabihin. Pero galitin mo, o subukan mo't galit. Yung inilalabas na ugali, pag galit, ang tunay na ugali ng tao. Kasi kung hindi ka naman galit, siyempre, mapagbigay ka. Pagka binigyan ka, thank you. Pero pag galit ka ba, inabutan ka pa rin ng kape, sabi mo pa rin ba sa asawa mo, thank you. Di ba? Baka tabigin mo pa yung kape. Kasi galit ka. Pag galit kayo mga kapatid, you are under trial. Dahil doon nyo ipakikilala ang tunay nyong pagkatao. Pagka kayo ubusan ng pasensya. Kaya lahat tayo dyan, kailangan magsiyasat ng sarili. Kasi meron talagang nice, ang gaganda ng mukha, ang gagandang ngumiti, ang susweet mag-hello, ang susweet mag-hi. Pero, pag nagalit na, yung ugali lalabas, yun ang totoong siya. Not that person when he is cheerful. Not the person when she is well, when she is having her way. But when things go wrong, that's when the real personality comes out. Kaya marami pong mag-asawa. Dalawa lang ang nangyayari habang tumatagal ang panahon. Lalo mong namamahal. Kasi nakikita mo ang kanyang asal sa oras ng kagipitan. Sa oras ng hirap. Sa oras na nakakagalit. Sa oras ng gutom. Sa oras ng pagod. Lumalabas yung tunay na tao. At kung maganda yung lumalabas, lalo mo namamahal. Pero tuwing nagkakaroon ng hirap, gutom, pagod, ang pangit ng lumalabas na ugali, unti-unting natutungkab yung pag-ibig mo sa kanya. Kung patong-patong na brick siya na matibay, unti-unting nababawasan, nayayanig, hanggang mamaya gigising ka na lang isang araw, hindi mo na pala mahal. Kaya may mga mag-asawa naghihiwalay. Sa naipon na nakitang kapangitan ng ugali. Wala nang maapuhap, wala nang makapang mabutit maganda na pangahawakan para manatili pa. Mas nananaig yung mga nasaktan ka, na inis ka, na offend ka, kesa sa ikaw ay na-cherish, na mahal, na nourish. Kaya may mga naghiwalay. Akala nyo automatic yan, mag-asawa na kayo, forever kayo na, magkaibigan kayo, kayo na talaga? No. Kasi nagkakakitaan kayo ng ugali. At doon sa mga panahon na yon, ang lakas ng withdrawal. Pag gumagawa ka ng mabuti, may deposit. Pero gumagawa ka ng masama, may withdrawal. Anong natitira? May balance ba? O wala? Ang maganda niyan mga kapatid, tayo yung mga tao na merong karapatan at merong kakayanan na kontrolin ang ating ugali. Kasi hindi tayo hayop. Kaya sabi, be transformed by the changing of your mind. Kung may track record ka na lagi ka na lang may nakakagalit, lahat na lang ng nakasama mo sa trabaho, nakaaway mo, tapos sasabihin mo, binubutasan nila ako, pinagkakaisahan nila ako. Sobra naman, kahit saan ka na lang pumunta, ikaw yung pinagkakaisahan. Sobra kang star, nag-uusap-usap lahat ng kumpanya, para pag dumating ka doon, pagkaisahan ka. O talagang ikaw ang humahanap ng gulo. Halos lahat ng kaibigan mo, ang ending, kaaway mo in the end. Huwag mo nang sisihin pag mahigit 3 na sila. Baka ikaw na yon. Kung isa, pwede pa sabing masama siya, kaya kami nag-away. 2, masama siya, kaya kami nag-away. Pero pag 3, 4 na, mag-isip-isip ka na dahil may common denominator sa problem and it's you. Kaya titingnan natin, ano ba yung ginagawa ko? Paano ba ako nagsasalita? Paano ako nananahimik? Paano ako kumikilos? Timing is very important. And you know what is most important na i-time? Sorry. Mas madali, mas mabilis, mas maaga, mas umuusok, mas mainit yung sorry, mas tama. Pero kung minsan nahuli lang yung sorry ng a few minutes, wala nang talab. Dapat mabilis tayo magsabi ng sorry. I'm sorry, I was wrong. Mabilis. Pero hindi arte. Taos puso. Pag lumampas yung pagkakataon, wala na Tapos na. Time is very important. So it's not really just do not say, but what the Bible is really telling us is do not think this way.
Pag sinabi mga kapatid, do not say it, hindi lang do not say, ang ibig sabihin, huwag kang ganyan mag-isip. Ganyan ka kasi mag-isip, ganyan tuloy na sasabi mo. So pag sinabing, huwag mong sabihin yan, ang totoong sinasabi, huwag kang mag-isip ng ganyan. Baguhin ang paraan ng pag-iisip. Kung paano ka nag-iisip, nalalagay sa puso mo ang lahat at mula dyan lumalabas ang mga salita. Matthew 12:34. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso, inilalabas ng bibig o ipinapakita ng katawan sa aksyon. At kung yun ang lumalabas sa ating bibig o aksyon, yung hindi maganda, yung nagpapalayo sa mga tao sa atin, nakakaaway tayo, dapat palitan ng laman ng puso. Hindi lang dapat palitan at pagandahin ang bokabularyo. Hindi lang dapat gandahan ang timing. Yung pinagmumula ng bokabularyo natin, yung ating espiritu, yung ating pagkatao, yun ang dapat talaga mabago. At kadalasan, ang mga tao naman, hindi sila likable only because they have been rejected many times. Maraming mga tao, sasabihin nila, hindi naman ako loving kasi hindi naman ako lumaking may nagmamahal sa akin Oo nga, pero maibabalik mo pa yung childhood mo para i-replay mo, para may magmahal sa'yo, para maging mapagmahal ka. Wala ka na magagawa sa tapos na. So ang dapat mong gawin, repairin na lang yun, limutin, matuto mula doon, because God is God of second chances. Nagbibigay ang Panginoon sa atin ng mga bagong pasimula. Gaano karami sa atin ang makakapagsabing lumaki tayo masaya? Sa dinami-rami ng mga masusungit na mga tito at tita, mga madrasta at madrasto, sa dami ng mga masusungit na lola at lolo, sa dami ng mga kaliweteng tatay at nanay, sa dami ng mga malulupit na kapatid, mga kamag-anak na mararamot, mayayabang na kapitbahay, gaano karami sa atin ang makakapagsabing, I had a happy childhood? Konti. Pero kung papayagan natin ng mga kapatid na buong buhay natin, maapektuhan tayo ng mga deprivations ng childhood natin, therefore, you will remain deprived. Therefore, every turn and twist and chapter of your life, you're going to reprise. You're going to repeat the bitterness of your childhood. So what is important is to be free from that, to have a new beginning. Whoever is in Christ is a new creation. The old is gone, the new has come. New life comes, a new heart. And God said, I'm going to take away from them their heart of stone, and I'm going to give them a heart of flesh. Mga kapatid, kung meron sa atin na damage ng isang sad experience, marami yan. Nung bata ka, nung teenager ka, nung early adulthood mo, or very recently, don't let that damage keep damaging you by allowing it to make you bitter or unkind. Huwag mong hayaan na maging bato ang puso mo dahil lang nasaktan ka minsan. Kasi marami pang pagkakataon para sumaya. Pero kung magpapatali ka sa mga nakaraan, ikaw na ang may kasalanan kung ba't nagpapaulit-ulit yan. By the power of Jesus, we can have a brand new life, a brand new attitude, a brand new way of looking at things. We cannot forever hide behind the excuse that we were deprived. I was raped. I was abused. I was this, I was that. Hindi ko minamaliit yung masasakit na mga karanasan na yan. Nandun na ako. Pero masakit nga Kaya dapat isara. Dapat limutin. Dapat palitan na maganda. Para yung nawala sa'yo noon, dumating naman sa'yo ngayon. Pero pag hinayaan mo yan na magpaulit-ulit ng epekto sa'yo, and it makes you cynical or unkind or stone-hearted, you will now be the cause of your sorrows. Meron lang nagpasimula nun, pero ikaw na ang nagpapatuloy. Ang isang pinakamalaking kalayaan ng tao, makalaya siya sa nakaraan. Pag more than 10 ka na, 20, 30, 40, 50, imposible na spotless ang nakaraan mo. Marami na yung sugat. Marami na yung latay. Marami na sakit, hirap at dusa. Sa dami nga na yon, dapat ka makinabang ngayon. It must make you better, not bitter. Nadaya ka once, twice, ayaw mo na magtiwala uli. So buong buhay mo, wala ka ng pagtitiwalaan. Kung balak mo pang sumaya, dapat ka matuto magtiwala muli. Hindi mo dapat sisingilin yung iba sa kasalanan ng iba sa'yo. Sinaktan ka ni Juan, babayaran ni Pedro. Ganun ang nangyayari kung minsan yung mga babae, dati nilang boyfriend, minahal nila, hindi sila minahal. Nagkaroon ng second boyfriend, hindi na nila minamahal. So ito ngayon si second na nagbayad sa kasalanan ni first. Tapos gantihan ng gantihan, lahat ng tao ngayon nasasaktan. Careful. Because
We must change what is in our hearts. Yung laman ng puso mo, yun ang lalabas sa iyong bibig. Yun ang iaarte ng iyong katawan. Yun ang i-express ng iyong mukha. So watch the heart. So careful with words. Because words have a powerful way of becoming true. And words have a powerful way of suggesting to us our line of action. Napapabuti tayo, napapasama. Matthew 15:11, what goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of his mouth, that is what makes him unclean.